Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, mga kwento ng hiwaga, lagim at kababalaghan, mga kwentong ipinapasa lamang sa bulungan, sa mga umpukan sa gabi o sa mga matatandang nakaupo sa ilalim ng buwan. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay tungo sa isang lumang sityo sa paanan ng bundok Banahaw. Isang lugar na tahimik sa umaga, ngunit sa pagsapit ng dilim ng gabi, may mga nilalang na bumabangon at kumakain ng higit pa sa ating iniisip. Ito ang kwento ni Andres, ang binatang napadpad sa piling ng mga taong. Taong 1967, buwan ng Mayo. Mainit ang simoy ng hangin sa Sariaya, Quezon. Sa isang simpleng bahay na pawid malapit sa tabing ilog, naninirahan ang isang binata kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Si Andres, 27 taon, ang panganay na anak ni Aling Marta. Nasa kolehiyo pa noon ang bunso niyang kapatid na si Dolores. Simula nang pumanaw ang kanilang ama na si Mang Hilario dahil sa matinding lagnat, si Andres na ang umako ng lahat ng responsibilidad. Mula sa pagbubungkal ng maliit na lupa hanggang sa pagtulong sa mga kapitbahay bilang karpintero, lahat ginagawa niya para lang may maipantustos sa pamilya. Isang hapon, habang nagbibilang ng tirang bigas, napansin ni Aling Marta ang halos hungkag na lalagyan. "Andres, mukhang wala na tayong isasaing bukas," mahina niyang sambit. Ngumiti si Andres, bagamat halatang pagod. "Huwag po kayong mag-alala, Nay. May nakita akong patrabaho sa bayan. Naghahanap daw sila ng tagapagluto para sa isang bahay pahingahan sa bundok. Subukan ko po." Sanay si Andres sa pagluluto. Hindi man profesional, marunong siyang dumiskarte sa kusina gamit lang asin, paminta at kung anong gulay ang makukuha sa paligid. Kaya't nang makakita siya ng karatulang nakapaskil sa lumang jeep sa palengke, "Hiring, tagapagluto para sa retreat house, may libreng tirahan at pagkain," agad siyang nagtanong. "Manong, saan po ba itong lugar na sinasabi?" "Doon sa may sityo Banahaw, bandang paakyat na bundok," sagot ng tsuper habang nangumunguya ng nganganga. Tahimik doon, puro matatanda lang ang nakatira, pero kakaiba kasi karamihan ng mga trabahador hindi na bumabalik dito sa bayan. Nagtaka si Andres, ngunit hindi na siya nag-usisa. Ang mahalaga, may kita siya para mapagpatuloy si Dolores sa pag-aaral. 2 araw ang lumipas, nakasakay na siya sa lumang jeep paakyat ng bundok. Kasama niya roon si Mang Ernesto, isang payat at tahimik na matanda. "Tagabantay ako sa retreat house," maikli nitong sagot nang tanungin ni Andres kung matagal na siya roon. Pagdating nila sa sityo Banahaw, bumungad ang isang baryong halos pawang matatanda lang ang nakatira. Lahat nakasuot ng abong baro, walang masyadong bata. Tahimik, maliban sa kaluskos ng mga dahon. May kakaibang amoy sa paligid, parang pinaghalong tuyo, kape at panis na karne. Ang retreat house ay hindi pangkaraniwang gusali. Isa itong malaki at lumang bahay kahoy na may mga poste ng batong itim at balag ng gumagapang na halamang kulay berde. Doon sinalubong siya ng isang matandang babae, si Doña Feliciana, na nanlilisik ang mga mata at amoy ng masangsang na pabango. "Ikaw ba ang bagong tagapagluto? Mabuti, kasi sabik na ang mga taga-sityo sa luto mo," malamig nitong wika. Mabilis na nakasanayan ni Andres ang gawain. Gising ng alas 5 ng umaga, luto ng sinangag at tinapa, tapos ay tanghalian at hapunan. Ngunit sa ikatlong araw, may ipinahalo sa kanya si Aling Benita, isa sa mga taga-silbi roon. "Andres, ito ang gamitin mong karne mamaya. Siguraduhin mong maluto ng maigi." Nang tingnan niya, nanlumo siya. Kulay abo ang karne, may baho na parang bulok na lamang loob. "Aling Benita, sigurado po ba kayo? Hindi ito karaniwang baboy o baka?" "Wala ka nang itatanong. Ganyan talaga dito."
Lutuin mo na lang, matalim ang sagot ng matanda. Kinagabihan, nagtipon ang mga taga-sityo sa isang mahabang hapag. Habang kumakain sila ng giniling na niluto ni Andres, napansin niyang unti-unting nag-iiba ang anyo ng mga matatanda. Si Doña Feliciana, namula ang mga mata. Si Benita, umusli ang dila na parang ahas. At si Ernesto, ang tahimik na bantay, biglang lumitaw ang pangil habang mangumunguya. Sa isang plato, nakita ni Andres ang halos madurog niyang sikmura. May nakahalong kuko ng tao sa giniling. Halos mahulog ang hawak niyang kutsara. Nanginginig, pinilit niyang huwag mapansin. Ngunit napansin siya ni Doña Feliciana. Andres, bakit di mo tinitikman? Ikaw ang nagluto, di ba? Dahan-dahan siyang ngumiti, nagkunwaring busog. Kanina pa po ako tikim ng tikim habang nagluluto. Busog na po ako. Ngumiti si Doña Feliciana, ngunit hindi inalis ang titig. Hindi bale, bukas mas masarap ang lulutuin mo. May bago na namang darating.